Previously. Tinignan ko yung video, tapos ito yung time na nasa loob ako ng Grab. Ang pagkakaalala ko yata, ito yata yung papunta ako sa isang lugar na naman eh. Kasi parang sinusulit ko talaga time ko sa Pilipinas. Every day na nag-spend ako doon is another time na malapit ako pa uwi. Kaya talaga sinusulit ko yung time ko doon. At once in a lifetime naman ako pupunta sa Pilipinas, diba? At saka, to be honest guys, yung pagpunta ko sa Pilipinas is originally kay Papa yon. Kanyang pupunta sana siya dito sa Pilipinas kasi may ayusin siya mga documents and stuff. Sa basta mga personalized na mga personal. Tapos, unfortunately, hindi siya pinayagan ng kanyang doktor kasi siguro lagpas ka ng more than a month, mga medicine and stuff. So, yun, hindi na natuloy si Papa. So, nangyari na lang is, pinag-birthday gift niya lang yung plane ticket niya sa akin, binigyan niya sa akin yung plane ticket. Hindi ko rin na-expect yun, pero I'm very grateful. Kasi, kung ako lang, hindi ako makakauwi sa Pilipinas na mag-isa dahil one, napakamahal ng plane ticket. Bukod pa doon, may mga expenses ka, yung pag-travel mo, pagkain mo everyday, tapos syempre naman, pag-uwi ka sa Pilipinas, may mga extra expenses tayo. So, yun. So, yung time na yun, tapos yung time na yun, pauwi na rin si Mama Jean, saka si Kuya Daniel. So, napasabay ako sa kanila. Sinabay na lang ako sa kanila. So, yun. Tapos, in-invite din ako ni Mama Jean na pag-uwi doon, bitsitahin ako doon sa matagal niya na pinag-iipunan as OFW dito sa Belgium, yung kanyang bahay sa Bohol. Ayun, makikita nyo later on yung exciting vlog natin. First time tayo makakapunta sa Bohol. Kahit babay tayo sa Pilipinas, never pa ako, kahit doon ako lumaki, hindi pa ako nakapag-travel masyado sa Pilipinas. Kaya, ang memory ko kasi sa Pilipinas noon, iba nung bata ako, medyo dark pa. Pero as time pass, mature na tayo, marami natin experience. Itong pagbalik natin sa Pilipinas, ito yung parang nakikita natin another perspective. Kaya ito na sinasabi ng mga foreigner, ganda ng Pilipinas, ganyan. As in dati, as a local ka, hindi ko nakikita yun eh. Pero nung umalis na ako sa Belgium, tapos tumira ako sa Belgium, tapos nakikita ko ng dalawang kultura, tapos nung pag-uwi ko sa Pilipinas, ito yung parang another perspective to me. Nakikita, kasi iba na yung nami-met kong tao kumpara noon, tapos mga positive na yung mga nangyari. Tapos nagagawa ko na yung gusto ko, yung gusto kong makita or gawin, tapos basta hindi ko masasabi kung anong gagawin ko. Basta na ako parang in the flow na yung tinatanaw ko na mangyayari. Kasi haba eh. Tapos ayun, so makikita nyo later on, meron pa tayong mga exciting adventure vlog. Back to the video, I think itong time na to, ito yung nandun ako sa Grab. Tingin ko, January 13, inisip ko kasi kung anong ginagawa ko. Tingin ko ito yung time, ito na talagang araw na mamimet ko na yung sinasabi ko sa inyo, long time best friend ko. Matagal na kami magkaibigan online, pero parents namin magkakilala na sila matagal na. Tapos, friends na din sila kasi sila yung yung nagmamassage kay papa ko. No? Kasi nga, pag matanda ka na, medyo may nangangalay na, meron ka na mga yung mga back pains. Tapos, yung nung kaibigan ko, magaling siya magmasahe. Magaling siya magmasahe para nawawala yung mga sakit sa likod, yung mga yung gano'n, basta namamasahe, magaling. Tapos, hindi ko na alam, basta nung time na nandun pa ako sa moment na nag-aaral pa ako dito sa Belgium, tapos na-stress ako, pa ako sa mga classmate ko, tapos mga other relative ko sa Pilipinas na ayoko na i-mention pa na na-stress ako. Tapos, sabi ko, back off muna tayo. Tapos, nandun siya, nanumet ko yung kaibigan kong long time friend ko na pwede ko ba reveal pangalan niya? Siya ay si Monica. And, naging matagal na kami mag-best friends sa online. Pero, hindi naman to yung mga scam kasi talagang na-met na siya ng papa ko. Tapos, nung umuwi ako sa Pilipinas, hindi niya alam na ako yung umuwi. Kasi pinaprank ko nga siya. Maingat ako talaga ng time na to. Paano ko ba ikagwento yun?
Nung time na yun, napakaingat ko talaga kung paano ko siya i-text para hindi niya mahalatang ako yun. Pina-prank ko kasi siya. Ang pagkakalala ko yata sa prank ko sa kanya, ang kwento ko sa kanya, meron akong kaibigan na Belgian, na foreigner, na uwi dyan sa Pilipinas. Tapos pinasabay ko sa kanya yung mga pasulubong ko dyan sa Pilipinas. Tapos, pwede kayong mag-meet somewhere. Tapos, meron ako bibigay sa'yo. Tapos, meet mo lang siya. Mabait siya, huwag kang mag-alala. Kilala ko siya. Yun, sabi ko sa kanya. Pero, prank yun kasi hindi niya alam na ako pala yung mami-meet niya for the first time. So, makikita ko yung reaction niya kung makukuhaan niya ako kasi hindi pa kami na-meet for the first time. Yung actuality, yun, sinusurprise ko siya. Pero bago yun, umikot muna ako sa isang lugar sa Pilipinas kasi kailangan ko iwanan yung aking maleta. Tapos yun ang kukunin niya mamaya. Tapos sa video 'to, habang kaming naglalakad nung time na yun, may nasagap kami na isang kotse tapos na-videohan ko by coincidence. Na-shock ako, like, isang numero? Yung plate number niya, isang number. Tapos, pag ni-rewind ko ulit yung video, teka lang, rewind ko ulit yung video, Kasi, pag ni-rewind ko ulit yung video, makikita ko yung close-up. Sa ilalim noon, pinakasulat yun, nasa picture, na-picturean ko yata, guys. Wait lang, check ko lang kung na-picturean ko. Piling ko na-picturean ko yun eh, may picture ako nun eh. Nasaan na yung picture nun? Ay, nasaan yung picture nun? Hindi ko na mahanap. Bali na. Hindi ko na mahanap. Basta, na-picturean ko yun, yung may katabi kaming kotse, tapos ang plate number niya, isang digit lang, na-shock ako, bakit isang digit lang? Tapos, pag na-zoom in ko yata yung video, ang makikita ko is parang government, special siya kasi pang government car siya. Or tinanong ko yata yung driver, yung babae, tinanong ko siya, may nakita akong doon, hindi ko lang na-videohan yung type na yun, kinakausap ko kasi yung driver, tinatawag ko sa kanya, may nakita akong kotse, kakaiba, isang digit lang yung plate number. Tapos sinigsan niya sa akin, yata yung party yata ng government car, or nagtatrabaho sa government, kapag nakita mong plate number ng car niya is na single digit. So, another culture shock naman sa atin. 2 hours later. Alam niyo guys, habang pinapanood ko to, malapit na talaga akong ma-excite. Alam niyo guys, habang pinapanood ko to, malapit na talaga akong ma-excite. Kasi, una-una, itong clips na itong napapanood mo, nandito ako sa SM MOA. Bago akong pumunta dyan, ni-research ko muna. Kasi naghahanap akong lugar kung saan ko mamimit ko si Monica. Pero syempre, hindi naman normal na pumunta ako doon sa meeting place namin. Dahil yung buong mareta na yon ibibigay ko sa kanya. So, nagre-research ako. Tapos, nakita ko sa online na sa MOA pala, pwede ka mag-iwan ng bagahe for free. Tapos, basta kukunin mo lang at the end of the day. Ayun. So, ayun, nung nakita mo sa scene na 'to, pumunta ako dun sa MOA, iniwan ko yung bagahe dun. Tapos safe naman siya kasi hihingin ka ng card identity or kaya na 'di ba, hiningi ba nila? Hindi ko matandaan. Basta meron siya ng confirmation to make sure na meron akong ginawa dun to make sure na malalaman nila ako, meron ka pating receipt. Yung receipt na yon is to prove na make sure na hindi mo mawawala yun, nasa iyo yung bagahe. Tapos pwede mo i-pick up anytime later on. Before at the closing time, yun. Tapos sa video na yun, nandun na ako, nasa waiting line.
mahabang storya 'to, oh. Kasi itong time next na video ito naman yung ano na ako, siguro nung pagkakaalala ko yata nung time na 'to, medyo maaga ako. So, habang maaga pa ako dun sa ano, before lang yung meeting time namin, yung actual meeting time, nung time na 'to, ongoing na yung kaibigan ko si Monica para pumunta dun sa aming meeting place. Pero bago doon, 'di ba pagkaayos ko dun sa maleta tapos iiwanan ko muna dun, tapos, habang nandun siya, tapos guys, sa pagkaalala ko nung time na 'to, habang 'di ba pagkaayos ko na dun sa maleta, pagkatapos nun nag-ano na ako, may extra time ako. Tingin ko nung time na yun, talagang inagahan ko, maaga akong pumunta muna dun sa MOA para mag-ikot-ikot. Tapos kasi 8 years hindi na ako nung nagbago dun. Ang laki ng pinagbago ng MOA. Parang ano, nung nandun na ako, naiikot ko pa siya nung 8 years ago. Nung pumunta ako ngayon doon, parang nagkaroon ng extension. Parang lumaki, naging maze ang MOA. Sabi ko parang ang laki na, ang layo na naikot ko, may extension pa sa kabilang building. Sabi ko, ang dami nagbago, tapos meron pang ongoing construction doon sa rooftop. After 2 years lang siya natapos yung rooftop. Kasi nung time nandun ako, hindi pa tapos yung rooftop, di pa siya open. Yung pinaka-rooftop na rooftop niya. Na-excite ako kasi makita mong video dito, yung makikita mo yung views, yung mga MOA, yan, nag-iikot ako sa MOA. Tapos, later on, ang schedule kasi, pag malapit na siya, sasakyan naman ulit ako ng Grab, pupunta ako sa Okada. Kasi, ito yung hindi naman siya malayo, Okada to, MOA to Okada. Kasi yun ang meeting place namin. Bakit? Kasi nga, nung nag-aaral nung time na yun si Monica. So, alam niya yung Okada, doon siya nag-aaral, doon siya siguro magtatrabaho eventually kapag nag-graduate na siya. Tapos, bukod pa doon, nung 8 years ago, hindi pa yata buo yung Okada. Or maybe ongoing construction. Pero hindi ko pa siya napuntahan 8 years ago. So, para sa akin, nakikita ko sa YouTube yung mga video niya doon. Tapos, kung ganda. Like, kung ganda ng Okada. Sabi ko, pag uwi ko sa Philippines, gusto ko puntahan yung Okada. Kahit ikot-ikot lang ako doon, gusto ko lang makita ko. Kasi para siya, parang may version na parang nasa ibang bansa, may pagkakalong konting Dubai, tas may halong yung architecture niya, tapos may halong konting Japanese, basta iba-ibang kultura. Tapos ang ganda ng design talaga nung Okada. Sabi ko, gusto ko talaga makaikot lang yung mapuntahan. Gusto ko makita yung Okada. Kasi napapanood ko lang siya talaga sa mga kapwa vlogger na tahimik lang, tapos yung binibidyo lang yung mga lugar na nakikita mo yung tao. Gusto ko mamimit si Monica. Pero hindi alam ni Monica, ako yung mamimit niya. So, prank yun and surprise at the same time. Kasi sabi ko, hindi naman magiging surprising kung alam niya akong darating, di ba? So, parang surprise. Gusto ko na makita ko na magiging reaction niya. So, nung time na to, na-excite talaga ako. At the same time, if I'm being honest, guys, parang nung time nang kinakausap ko siya sa telepono, sa akin lang to, medyo nafi-feel bad ko kasi parang sobrang close namin na magkaibigan na matatagal. Parang ang hirap sa kanya, yung hirap yung parang, ang hirap na, yung magsinungaling sa kanya kumbaga. Kasi parang, she's a friend na matagal ko basta natural instinct or feel vibes kapag kasama ko siya. Na nafe-feel ko kaya ko maging open up or be open about anything na hindi, just be myself kumbaga. So, it's really hard to pretend sa isang bagay habang kinakausap mo siya. Kasi nafe-feel guilty ako, pero sabi ko, hindi, dapat prank natin siya. Actually, ito yung first time ko ipa-prank ang tao. Kasi before,
hindi ko mapa-prank ang papa ko kasi kasi ayoko magkaroon mabigla siya ng sakit. So, hindi ko ginagawa yun. Pero si Monica, surprise lang 'to, surprise prank. So, yun gusto ko lang makita ang reaction niya. Yun, kasi may first time. Saka first time ko siya i-prank na 'to, like never ever ko ma-imagine na magagawa ko 'to. Tapos hindi rin yata niya na-imagine na magagawa ko yun. So, parang, ha? So, yun. Basta, long story, hindi ko na alam kung paano gawin 'to. Monica, pag napanood tayo Monica, ano kaya reaction niya? Sabi niya, abangan niya 'tong vlog na 'to, tinatanong niya sa akin noon. Pag natapos yung vlog mo, kailan mo yung papalabas, kailan tayo ma-release? Sabi ko, baka mga 1 year pa, kasi ako lang gumagawa lahat niyan, ako nag-i-edit, ako pa nag-aayos. Tapos ang dami ko pang ginagawa, tina-transfer ko pa yung mga files para may copy ako kung sakaling ma-accidentally ma-delete at mga stuff. Yun. Instead of 1 year, umabot talaga ng 2 years. Hanggang ngayon, ongoing pa yung edit. Tapos guys, sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo yung mga clips nung, yung mga inikutan ko, tapos yung mga lugar na, yun, binibidyoan ko yung mga paligid. Fast forward na tayo dun, para ma-enjoy na yung video, kasi ang dal-dal ko na dito. Ang ganda nung clip. Napanood ko yung, kasi ito yung parang, paano sabihin to, balcony or terrace ng SM. Pero yung pinakataas niya, anong time na yun, ongoing pa siya ang construction. Pero yung isang terrace niya, open na siya, marami ng tao dumadaan doon. Tapos may mga mini store na siya sa labas na ino-open na. Tapos guys, yung mga susunod na video, makikita mo lang yung, paano, makikita mo kung saan ako pumupunta, nagbi-video, nagbo-vlog, binibidyoan ko yung mga paligid ko yun. A few moments later. Message, yung kaibigan ko po. Laki ng kalsada. Guys, ito na yung video. Na-excite na ako, nakikita ko na sa video, ito na yun. Like ko po sa Gcash. Yes po, ma'am. Okay na po. Thank you po. Thank you, ma'am. Guys, pag pinapanood ko itong video, ito na yun. Ito na yun. Pinapanood ko pala, na-excite na ako. Parang nagkaroon yata ako ng goosebumps. Parang ako nagkaroon ng goosebumps, guys, nung nakita ko to. Ito yung time na pang MOA, papunta ng Okada. Tapos mamimit ko na yung long time friend ko. Parang papunta doon, nagkakaroon yata ako ng, yung alam mo yung tuk, tuk,
tug. Nagkakaroon chills, yung goosebumps sa moment ko ng kaibigan ko. After a long time, finally! Tapos ito, yung nandun ako sa cab, kinakausap ko si Manong driver. Ako, ganito, nagkikwentuhan kami, konting kwentuhan. Yun. Yun ang video. Ang bait ni Manong driver. Tapos guys, sa part na to, maaga ako nang tumating yan sa Okada. So yung siguro 1 hour or 1 hour 30 minutes para habang hinintay ko yung kaibigan ko, nag-iikot ako doon para ma-video ko yung parts na to. Kasi kapag nag-met na kami, baka mawala na yung focus ko. So yun, kailangan na, nung medyo nagaan ko talaga para ma-video ko muna. Sa video to, makikita nyo yung mga content clips na binibidyo ko Okada. Pero yung later dyan, mabibidyo ko like kasama naman yung kaibigan ko. Pero at the moment, nung aga na yan, binibidyo ko. Tapos yung time na yun, nag-uusap kami sa telepono, di ba? Tapos, iniisip ko, saan ang meet-up place? Tapos iniisip ko, ano kaya si Monica? Siyempre, Filipino time, medyo delay. Pero si Monica, sinasabi naman niya, in-update naman niya ako. Saka siya, talagang sumusunod siya sa oras. Pero, nasabi naman niya kung may traffic or ganito na kami doon, in-update naman niya ako. Which, na-appreciate ko talaga yun. But gusto niya Monica. Maganda shortcut name mo. Joke lang. Ayun. Tapos, habang nandun ako, kinakabahan din ako. Sabi ko, ano kaya magiging reaction ko? Saka, paano ko kaya bibidyohan? Ano kayang mangyayari? Ano kaya? Hindi ko alam. Parang lang ako on the go habang nagpaplano. Hindi ko actually sure kung anong gagawin ko. Nung time na yun, I think confident naman ako na may plano ako. Pero ngayon kasi 2 years, di ko na masyadong maalala. Pero nung time, hindi ko confident naman ako na, we will make plans how we're gonna progress this kung ano mangyayari. Nung time na habang nag-iikot ako, nagtitingin ako ng mga lugar, saan ba yung best lunch spot, lunch spot, yung basta yung mga lugar kung saan kayo pwede mag-meet up, yung decente. So yun, habang nag-iikot ako, tinitingnan ko rin yung lugar kung saan na medyo decente pwede mag-meet up. Yun.
Natatawa ako pag pinapanood ko yung sarili ko, binibidyo ako, mo nandun sa CR. Nakaganon ako, hindi nagsasalita. Kasi nung time na talaga yung guys, apologies talaga, kasalanan ko rin kasi nung time na hindi talaga ako sanay. Masanay mag-vlogging ng mga paligid, pero nung time na yun, hindi ako sanay magsalita sa vlog. Gaya ng ngayon, nagsasalita na talaga ako sa vlog. Nung time na yun talagang, yung parang shy camera, tapos kahit sabi ko, kahit mag-video naman ako sa sarili ko, pangit naman nakakalabas ako, huwag na lang kasama yung video, tapos bukod pa dun sa sobrang daldal ko, abutin tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Sayang sa oras ng aking video, pag nag-film lang ako ng mga bagay o paligid, it will only take 5 seconds, 5 or 6 seconds, and makukomplete na pag kinumbine mo. Abot tayo ng video natin mga 10 minutes, 11, 12, pero kapag sinama mo ako sa video at nagdadaldal ako, makaabutin tayo ng 1 hour or 5. At most, I will try my best to make it 20 minutes or 40 minutes ang vlog natin kasi sobrang tagal na yun kapag sinama mo pa ako sa vlog kasi nagdadaldal pa ako. Pero honestly talaga guys, before, like 2 years ago, hindi ako masyadong madaldal. Madaldal ako. Introvert kasi ako, guys. Pero, hindi naman exactly true yun. Madaldal ako kapag na-interest din yung topic, tapos na-enjoy ko yung conversation, na-enjoy ko yung topic, ayun. Madaldal naman ako. Ayun. Kapag